Yung mga boss, Toyota GL Grandia. Okay. So, kakabitan ko siya ng TV monitor at PS5 at syempre inverter. Okay. So, kinalas ko na yung ano niyan, yung kesame. Okay. So, hindi ko na naipakita kung paano kalasin pero buong kesame yan. Ang natira lang ay yung pinakalikod doon. Lahat yan, ibinaba ko na. So, gagawa lang ako ng ano dito, ng bracket sa taas para paglagyan ng TV monitor. So, ito, palit na yan mga boss, Pioneer na yan. Okay? So, ayun. Gagawa na muna ako ng ano, ng bracket para sa kaisame. Okay? Let's go. Yun mga boss, nakagawa na ako ng plywood na pinakang lalagyan ko. Ito na yung gagawin kong pinakang bracket niya. Dito sa setup nung GL Grandia, okay, ganito ang ginawa ko, ganito lang. So dito, kumuha ako ng 15 inches, 15 inches by 6 inches. Ayan. 15 by 6. Okay, nung nakuha ko na yung sentro niyan, dulo-dulo, yan, at ito, kumuha ko mula sa sentro, 7 inches. Okay, kinuha ko yan. Yun yung sukatan niya doon sa tornilyuhan eh. Okay, so 7 inches yan. Nung nakuha ko na yun, kumuha naman ako dito, yung pinakambutas niya. Ang sukat naman niya, doon sa isang side, maalin naman yan eh, kahit alin yan kung anong gusto niya yung side. Kung dito ang 1.5 o dito ang 3.5 cm. So dito, ang kinuha ko dito sa side na to ay 1.5 inches. 1.5 inches. Tapos pagdating dito sa kabila, dahil hindi sumakto siya sa inches, ang ginawa ko centimeter naman. So 3.5 centimeter. Mas maiksi ito kaysa dito eh. Papakita ko na lang sa inyo kung bakit gano'n ang sukat ko. So yan lang ang sukat ng plywood. Dito ko na itatama yung plate ng roof TV monitor. Iba ang style nito kaysa dun sa mga elite commuter. Ito kasi ay GL Grandia. Yan. Baba ang kesame niyan. Yan ang sukat natin dyan. Okay, ulitin ko lang ulit. Sukat muna kayo ng 15 by 6. Kuhain nyo sa sentro, 15 inches by 6 inches. Tapos mula sa sentro, dulo, 7 inches, parehas yan. Okay. Tapos pagdating dito, nakuha nyo na yung dulo, kuha kayo ng 1.5 inches, butas, 3.5 cm. Butas. Para pag tornilyo natin doon sa kesame, ay saktuhan lang doon sa butas no ating ano, yung pagbabraketan. Hindi ko na kailangan dito ng bracket na bakal. Ito lang, sapat na. Okay? So, isusukat ko na lang muna. So, ito mga boss. Ito na yung nasukatan ko. Pinalaki ko yan mga boss, pansinin nyo. Pinalaki ko yung butas. So, dito yan. Dito ang style niyan. Pag ganyan. Okay. Kukuberan ko itong plastic na ito. Yung pinakang catch basin ng tubig ng aircon. Okay. So, dito may butas kasi yan dito. 4 yan. Bali, tig-dalawang abang siya. Yan. So, ang ilalagay ko dyan, tornilyo na Gis, ano yung 2 inches na tornilyo. So, dito naman, kung mapansin nyo, pinalaki ko ang butas, lalagyan ko siya ng insert screw. Okay? Ito yung gagamitin ko para doon sa tornilyo. Lulusot ko ng ganyan. Siyempre, 4 din. Kasi pag ang ginamit nyo dito yung mismo tornilyo, nakabukol siya. Okay? Nakabukol yan. So, pagka inilapat natin yung kisame, ay nakabukol siya. Bukol na bukol. Okay? So, ayan. Ganyan yan. Kasi pagka ang ginamit nyo dyan na yung mismong tornilyo, nakabukol. So, pag yan ang ginamit natin, pag itiniwarik natin yung ganyan, yan. Sakto-sakto lang siya sa kesame. Lapat na lapat. Hindi siya bubukol sa ilalim. Okay? So, dito, pag tinornilyo ko yan dito, ipapakita ko rin sa inyo kung paano ang style. So, dito, ganyan muna yan. Kailangan nyo lang ng insert screw.
Gis. Siyempre na tornilyo. Kasi pang gis na tornilyo lang yan eh. So yun. Pipinturahan ko na muna to or kahit hindi ko na pinturahan para may may sukat. Hindi naman to maano eh. So yun. Yan pa rin ang sukat niya. Okay. So ayan. Okay na ito. Intayin ko ano ko na lang. Kukuha na lang ako ng tornilyo tapos isasabit ko na yan diyan. Tapos pwede na ako mag-wiring. Dito ko na yan idadaan. Papakita ko rin sa inyo kung paano ko i-wiring yan. Kasi yung stereo niya ay palit na. Pioneer na ito. So meron na siyang audio-video input, video output. So ayun. Sasabit ko na to tapos magwa-wiring na ako. Okay? Okay, ganito mga boss ang ginawa ko. Okay, ito yung insert screw. Okay, bagong diskarte na naman ako dyan eh. So dito, ang ginawa ko, 2 inches na tornilyo. So naglagay na lang ako ng washer doon, tapos ay double nut. Siguro kung meron kayong ono media, sakto na yon. Kasi dito, ang ginawa ko, 2 inches na tornilyo eh. Kasi pwede kong i-adjust kung gano'ng kataas or gano'ng kababa. Pero ito, ang gagawin ko dito, ilalapat ko pa yan gano'n. Isasagad ko pa yan. So dito, marami pa akong pipihitin dito. Sasagad ko pa yan. Tapos pansinin nyo, nag-double nut pa ulit ako dito. Ayan o. So para i-lock ko dito. Para hindi siya umikot-ikot. Okay? So dito, ganun din. May washer din yan. Washer, tapos tornilyo. Yan. Okay? Diyan sa butas na yan, dalawa. So yung 3.5 cm, banda yun dito. Okay? Pansinin nyo, yung guhit nung ito, yan. Pinantay ko lang yan dyan. Halos hindi nga pantay. Pantay nga pala. Sorry. Yan. Kasi ang ginawa ko dyan, gawa nung foam na yun. Yan. Yung sa aircon niya. Ito kasi yung labasan ng aircon eh. Yan. So dito, yung labi niya, yung may foam, sinakto ko lang yun dun. Kasi bagay pinantay niya yan dito, tutuko dito sa kahoy yung foam. Hindi siya lalapat. So, kailangan saktuhan lang yun dyan. Okay? So dito naman, ang ginawa ko, hindi ko siya sinubra dito. Okay? Kasi magbe-bend naman dito yung yung kesame natin. So dito ilalagay ko na lang yung sentro sa gitna. Dito ko na ilalagay yung wiring electrical. Okay? So ayan. Ihigpit ko na muna 'to, ipapakita ko sa inyo yung finish niya. So ayan, let's go. So ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss. Okay? Naka-double nut. So nilagyan ko siya ng pinakang lock nut niya. Yan. Para hindi na siya umikot. Para safe tayo na kahit magagalaw yung sasakyan, hindi siya para luluag. Yan. So yung natin, yung plywood natin, lapat na yan. Okay? So yan. So syempre doon sa kabila, ganun din ang ginawa ko. So doon sa paghihigpit, ginamitan ko lang siya ng plies para ihigpit na ganun. Tapos ay open na gis. Bahala na kayo kung anong diskarte nyo pag higpit nyan. Basta kailangan mahigpitan, tapos ay lagyan natin ng lock. Okay, so ayan, tapos na yan. Magwa-wiring naman ako. So, kailangan nyo lagi lagyan ng sentro yan sa gitna. Ayun, sentro yan sa gitna mga boss. Okay. So, dito na lang ako mag-aabang ng wirings. So, kakabitan din namin yan ng PS5 ata yan. Tawag dyan. Okay. So, ayun. Mag-electrical naman ako. Okay na to. Dito sa kabila, ganun din. Okay na yan. Double nut din yan. Okay, basta't yung 3.5 cm dito yung sa likod. Tapos yung 1.5 inches dito yung sa unahan. Okay? Ayos na to. Electrical naman. So, ito naman boss ang aking ikakabit na monitor. Okay. Roof mount color monitor siya. Okay. 12 volts. Tapos, ang connection niya, syempre may audio video input, video output, at audio output. Okay. So, meron siya ditong USB port. Yan, meron din siyang pang SD card. Tapos ay meron din siyang HDMI. So, doon sa HDMI, ang gagamitan natin dyan ay itong para sa PS5. Okay? Magkakabit din kami ng PS5. So, para
makapaglaro daw yung mga anakis ng customer, ni bossing customer. So ayun, ito na yung ikakabit ko sa kanya doon sa van. Yan, ito yung ikakabit complete doon sa ginawa kong bracket na kahoy. So ayun, ito yun. Ano ko na, mag-wiring naman ako. Ito, lalagyan ko rin 220 ito eh. So magagawa pa ako ng magkakabit pa ako ng inverter, 12 volts to 220. So dito naman, 12 volts lang yan. So diretso na yan doon sa sa accessories. So yun. Okay na ito. Mag-wiring na ako. Okay mga boss. Nakapaglinya na ako dito. Yan, nilagyan ko siya ng label. Yan. Video in at auxiliary input. Okay. So dito, ang RCA na ginamit ko dito ay isang double at isang single. So parehas 4 na metro yan mga boss. Para makaabot dito sa paglalagyan ko ng TV. Okay, dito naman sa dito sa wire na to, 4 na metro. Bali, 8 metro yan. 8 meters na single wire. Pinagdoble ko yan eh. So nilagyan ko na lang ng label para sa ground at positive accessories. So dito, nilinya ko yan. Papasok dito. Yan, nandito yan sa ilalim nito. Makakapa naman yan. Tapos diretso dito. Tapos yan. Yung ibang sobrang wire mga boss, pinulon ko na lang yan papunta dito sa baba. Tapos yan. Hanggang dito yung niya, yung dulo ng wire na ikakabit kong TV. Yan. Pansinin niyo, hindi ko na muna ipinipix yan. Kasi ay iniintay ko pa yung cable ng HDMI. Maglilinya pa ako ng HDMI niyan para doon sa PS5. Okay. So hindi ko pa ipinipix yan. So yan lang muna. Yan lang muna ang ginawa ko. Okay. So yun. Dito naman mabilis na ito eh. Tapos maglilinya na lang ako nung inverter. So yun. Malapit na rin to. Kunti na lang. Okay mga boss. Nakapaglinya na ako ng inverter. Na-install ko na. So yung inverter dito ko na nilagayan. Ito yung 12 volts to 220. So lagi na yan naka-on. Ang ginawa ko dyan mga boss, nag-relay na ako. So yung relay ko na ginagamit sa busina, yung mga 70 amperes na relay. So nilagyan ko na rin yan ng label. Yan. Okay. So yan. Baligtaran niya mga boss. So yan. Dinaan ko yan dito. Ito yung wiring no inverter. Yan. Negative positive yan mga boss. Dinaan ko yan dito. Okay. Papunta dito. So ito na yung ground. Okay. So yung fuse niya, dito ko nilagay. Rekta sa battery. Okay. So, may label din yan mga boss. Inverter, 12 volts to 20. Yan. So, dinaan ko yan dito. Naglagay din ako ng switch niyan mga boss. Yan. On-off. Okay, dito ko na yung dinaan. So, dito ko dinaan yung wire niyan. So, nakakita ko yung mga wiring niya ay medyo hindi maganda ang pagkakakamada. Inayos ko na rin yan. So, yung relay natin, ang source niyan ay sa susi. Okay? Subukan natin. So, isususi ko yan. Yan. So, dito, yung cigarette lighter natin dito mga boss, naglinya ako dyan ng negative positive. So, dito, naglagay ako niyan. So, ito na yon. AC on. Yan yung sa accessory on. Yan. Dalawang wire yan, negative positive. So, yung dito naman, yan yung inverter. Yan, may nakasulat yan eh. Diyan ko na nilinya din yan. Ito yung source. Papunta sa relay. So, ito naman, itong isang ito na yung galing sa switch. Yan, itinap ko siya sa accessories ng cigarette lighter. Yan, ACC on, positive. Tapos yung sa switch niya. So, ito, itinap ko na rin yan yung sa TV. Yan, nilagyan ko na rin siya ng label, roof TV monitor. Para pag may mag-check, mabilis lang makita kung para saan yung mga wire na yan. Okay? Balik tayo sa switch.
So, ito yung switch niya. I-on ko lang yan. Pag isinusi natin accessories, i-on natin yan. Okay? Yan o. Buhay na siya. Okay? So, pag pinatay yun, kahit nakasusi tayo, naka-ignition on or nakabuhay ang makina, yan. Pwede natin patayin yung inverter gamit ang switch. Ngayon, kunyari, binuhay natin yan at nakalimutan nating i-off dun sa susian, sa switch on off. Yan. Kunyari, nalimutan natin yan naka-on. Pag pinatay naman natin yung susi, patayin ko yung susi. Yan. Okay. So, hindi siya malilimutang laging buhay. Safety pa rin natin para kahit malimutan nating naka-on yung switch, ay mamamatay pa rin siya gawa ng sa susian ko siya isinama dito sa accessories. Okay? So, yun. Ibabalik ko na yung mga kinalas ko. Kakabit ko na tong kesame. Tapos ilalagay ko na rin yung roof mount TV monitor. So, yun. Okay na ito. May relay na ako sa inverter. Maglalagay na lang ako ng extension wire dito. Papunta dun sa PS5. Okay? Okay, ayun. So, naikabit ko na mga boss yung kesame. Okay. Nabuo ko na lahat yan. Kompleto lahat ng clip. Okay. So, dito, yung paglalagyan ko ng TV, nilagyan ko muna siya ng masking tape. So, kinuha ko yung sentro niya. Okay. Yan. Tapos, ang pagkuha ko niya na ganito, syempre, kinuha ko yung bawat dulo niyan. Yan. Okay, dulo niyan. Tapos ay dulo nito. So, ang sukat ko dyan mga boss ay 22. Yan, 22 yan. Okay. Mula dito. 22. So, 11. Yan, 11 ang gitna. Yan, sentro yan sa gitna. Tapos ito, itong guhit na ito, yan, mula dito sa dyan. Yan, dyan. Tapos dito, kinuha ko yung pantay nun. Para makuha ko yung pantay niyan. Yan, ganyan. Okay. So, ganun. Yan, yun yung sentro niya. Tapos dito. Tapos ikakana ko na lang yung pinakang plate ng TV. Yan, ito. Okay. Ito yung sentro niya sa gitna eh. Yung dalawang tornilyo na yan. So, yun. Kakabit ko na muna ito. Yan mga boss, naikabit ko na yung pinakang plate, yung pinakang holder ng TV natin na ikakabit. Okay. So, ganyan ang ginawa ko. Yung kinover ko na masking tape, hindi ko na inalis yun. Para hindi bumakat yung lata. Lata kasi ito eh. Para hindi bumakat doon sa kesame. So, yun. Kinuha ko lang yung sentro niyan. Tapos yung pinakang guhit niyan dito, yan. Sakto-sakto lang yan doon. Ayan o. Okay. So, ganyan ang ginawa ko. So, ngayon, magbubutas na lang ako dito sa part na to para paglulusutan nung mga wire. Yan. Okay. So, ayun. Isa pa uli. So, ayun mga boss, nailinya ko na yung power source niya, yung audio, RCA, at yung HDMI cable. So, yung sa power niya at sa audio, dito ko na yan nilinya. Nilagyan ko siya ng kawad patawid dito. So, dito kung mapapansin niyo mga boss, hindi ko siya ikinapit sa original wire. Siyempre, just in case na mag-troubleshoot tayo, mabilis lang yang gagalawin. Madali lang siyang hugutin. Kukunti lang yung kakalasin natin panel. So, dito naman, sa HDMI cable, so katulad nga rin ng pagkakana ko dun sa power source, naglagay lang din ako ng kawad niyan, patawid dun sa kabilang dulo. So, ito na yung kadugtong niya. So, pababa yan mga boss hanggang dumating dito. Yan. Dito ko na ilalagay yung HDMI cable. Kasi, itong PS5,
dito ko balak ilagay ang pwesto niya. Kasi meron siyang tornilyuhan dito, so gagawa na lang ako ng belt para hindi siya tumumba. Okay? So makikita niyo naman yan kung paano ko gagawin. Kasi ang gusto ni bossing customer ay pwede siyang i-pull out at ikabit sa bahay kung gagamitin ng mga bata sa bahay nila. So ito naman, kaya mahaba yung allowance ko dyan. So kung gusto ni bossing na dito ilagay sa tapat dito or doon or kung saan niya gustong ipwesto, at least ay mahaba yung cable. So diyan ko na lang ilalagay din yung power outlet. So pinakita ko naman sa inyo yung yung inverter kung saan nakapwesto. Gagawa na lang ako doon ng extension cable. Diyan ko ilalagay. So yun, ipakita ko lang sa inyo yung pinagdaanan ko ng wire ng HDMI. So dito ko na yan idinaan. Okay? So inilusot ko yan dito. Tapos yan, dito ko na nilagay yan. Okay? Tapos yan, idiniretso ko na doon. So yun, so pinakita ko na sa inyo kung saan ko pinadaan yung cable. So dito din yan. Ngayon isasabit ko naman yung TV. Okay? Yan mga boss, ayos na, nabuo ko na yung panel. Okay? Yung kesame, nabuo ko na lahat yan. Sidings. Okay, so yung stereo, okay na rin. So dito, naisabit ko na rin mga boss yan. Yung rock mount TV monitor. Okay. So ito yung HDMI. Yan, nakasaksak na yung HDMI. Tapos, natesting ko na rin yan. Pero meron pa akong ginawa dyan mga boss. Ganito ang ginawa ko. So, dito kasi open na open yung mga wirings. So, ang ginawa ko dyan, nilagyan ko siya ng cover. Yan. Okay. So, pansinin nyo, medyo nakaangat. Hihilahin ko pa yan pababa. Yan, para mas matibay. Okay. So, ang ginawa ko dyan, gilid. Tapos doon sa kabila, ganun din. Yan. Pansinin nyo, may butas. Para dito yan sa HDMI. Yan. Okay, ganyan yan. Okay. So, dito naman yung butas. Diyan ko na ilulusot yung wire ng HDMI. Yan, pa ganyan. Okay. So, yan. Ganyan ang pwesto niyan. So, dikit lang yan mga boss. Naka-adhesive lang yan. Yan. So, dito ang ginawa ko, nagawa muna ako ng pattern na karton. Yan. Karton muna yan mga boss. Yan. Pantayan yan dyan. Yan o. Okay. Tapos dito, yung bend niya dito, ito. Yan. Karton din ang pinasukat ko dyan. Yan, ganyan. Okay? So, kaya nakuha ko yan. Tapos, nag-bracket lang ako dyan ng L-type na PVC din. Ayan, para nakuha ko yung kantuhan niya. Ayan o. May hatian yan mga boss. Ayan o. Okay. So, pag ganyan ang pwestonan, pakukulayan ko pa ito. Pakukulayan ko siya ng beige para naman hindi malayo dun sa dun sa kulay ng TV monitor. Natesting ko na rin yan, gumagana na. So ito, pahabol ko lang kahit medyo malapit lang na kulay dyan. So 3 yung nagawa ko dyan. Itong isa para dito sa gitna. Ayan. Okay. So yun, papipinturahan ko na muna ito. Tapos ay papakita ko ulit sa inyo yung pinakang finish niya. Dun sa unahan dito, gagawa pa ako dyan. Yan. Angat din yan oh. So ayun. Okay na ito. Ayan ah. Okay. Okay na. Papipinturahan ko na to. Tapos gagawa na ako ng pangunahan. Pakita ko na lang sa inyo pagkatapos na lahat siya. So ayun mga boss, ito na yung finish no cover natin dun sa
roof mount TV monitor. Ayan, pinabody color ko na. Pinapinturahan ko ng kamukha ng kulay ng monitor. Ayan. So, dun sa front cover ko, black na lang ilalagay ko doon. Ipapakita ko na sa inyo. Ayan. Yung mga boss, okay na to. Isasalpa ko naman siya dito sa panggilid nitong TV monitor natin. Okay? So, ayun. Sasalpa ko na. So, yung mga boss, ayos na. Nailapat ko na rin yung mga flarings niya, yung mga ginawa kong pang cover sa gilid. Okay? So, yan na yun, yung finish niya. So, dito sa kaliwang bahagi. So, ayan yun. Okay? So, ayan. Ayan yung HDMI port niya, USB. Nilagyan ko rin siya ng butas. Okay? So, ayan yung finish natin. Okay. So, check ko naman doon sa likod. So, dito sa likod, pansinin nyo, medyo angat dito, magkabilaan. Yan, kaya ganyan ang ginawa ko. Just in case na may troubleshoot, yan lang yung aangatin ko. Itong panel na itong isang malapad na ito. Okay? Yan. Doon naman sa kabila. So, dito naman, yan. Yung nakita nyo may butas dito, yan ang ginawa ko dyan. Lusutan ng cable ng HDMI. So, ayun. Titestingin ko na lang ito. Nandiyan na rin yung PS5. Tapos pagaganahin ko na lang. Okay. Ayos ito. Yun mga boss. Ayos na. Toyota Hiace GL Grandia. Okay. So, ang ikinabit ko dito ay roof mount TV monitor. Okay. So, ayan yun. So, nilagyan ko rin siya ng build up para hindi siya yung open na open yung mga wiring. So, ipakita ko rin sa inyo sa likod. Yan. Okay. So, testing naman. So, dito, ay ito na yung PS5. Okay. So, ang ikinabit ko na muna ay yung Magic Sync. Kasi nga ay sila na mag-testing yan. Hindi ko alam yan. So, ayun. Accessories. Okay. So, buhay na siya. Yan. Okay. So, dito, buhayin ko na yung inverter. So, may switch dito. Yan, yan ang switch niya. Pakinggan nyo ha. Yan. So, ayan. May power na ito mga boss. So, i-open ko lang yung Magic Sync. Power. Ayan, may power na. Okay. So, ayan. So, dito, ang isa-select lang natin dito sa sa stereo ay auxiliary. Okay. Ayan, gawin natin 20. So, ito, nabubuhay din yan. Ayan, naka-MIDI din yan.
Okay. So, patayin ko na muna yan. So, ayan, hintayin ko muna ito. So, dito, napapatay din siya, pero pwede rin buhayin. Ayan. Low. Ooh. Okay, so, select muna ako ng kanta. Low. Okay. So, basta pagka ano niyan, auxiliary lang sa head unit. Ayan. Low. So, dito, ayan, pwede yan patayin. So, dito mga boss, pwede nyo rin kontrolin yan. Pagka nahihinaan kayo or nalalakasan, pwede yan dito. Okay. So yung power source niya, dito ko na yan nilagay just in case na may troubleshooting. Ito lang tatanggalin dyan. Yung side na yan. Tapos syempre, pag may troubleshoot dito sa TV, ito lang ang tatanggalin ko dyan. Itong panel na to. So ipakita ko sa inyo yung inverter. So dito naman yung inverter, okay? Ayan. Diyan ko na nilagay yung inverter niyan. Tapos syempre yung relay na andito. Tapos ang fuse niya ay ito. Okay? 20 amperes ang nilagay ko dyan fuse. Okay? So syempre pagka ibabalik na ganyan lang yun. Okay? Tapos subukan naman natin yung USB. Pakita ko lang sa inyo yung setup niya. So, ipakita ko sa inyo setup ng USB. Okay. Subukan ko muna dito. Dito muna tayo magpi-play sa TV monitor. Pwede nyo namang ilipat agad dyan. Kahit nagsasounds pa doon, pwede nyo ilipat ito. Okay. Naglo-loading pa lang. Pag dito, auxiliary pa rin, okay pa rin yan. Marami na nagsabi niyan. Okay. Pinag-aaral ng universidad. Nagtrabaho sa ibang bansa, kumita ng malaki. So ito ang player ko dyan. Kung kailan sa kailangan ng ating bansa, USB player. So yung audio nito, diretso pa rin doon sa stereo. Buong setup pa rin ang tumutunog niya. Pero nagpi-play pa rin yung ating music, yung ating Magic Sing. Okay? So ngayon, ang gawin ko naman dito ay audio video input. Ang gagawin naman natin ay susubukan ko yung movie doon sa stereo head unit. Okay? Subukan natin. HD AB1. Okay, so hugutin ko ito. Doon ko naman ito sa USB ng head unit. So ito mga boss, ito na yung USB niya sa head unit. Ayan o. Okay. So dito audio video lang din. Yan. So pwede tayo mag doon. Hinaan ko lang. Ayan. So pwede tayo mag-play doon sa head unit via USB, tapos audio video input lang dito sa ating TV monitor. Okay? So ayun, ganun lang. So ibalik ko naman sa dito sa sa HDMI sa Magic Sing. Yan. So ililipat ko lang ito dito sa auxiliary. Yan. Tapos ay dagdagan natin ang volume 20. Okay, ayun. Ganun lang mga boss. Tapos ay yun ang switch ng ng inverter. Okay, subukan ulit natin. Low. Okay, ayos na. Ayun yung inverter.
yung power outlet at yung magic sync. So ito, hindi ko na maide-demo sa inyo, maraming kukut-kutin yan dyan eh. So magic sync lang yung pinakita ko sa inyo. So ito na yan. Okay, ayos na. Toyota Hiace GL Grandia. Installation ng roof mount TV monitor. Okay, thank you.